Meron tayong pag-uusapan na alam kong para sa inyo ay magiging isang interesting topic at siguro para na rin na malaman natin lalong-lalo na yung mga kabataan na hindi alam yung naging kasaysayan, yung naging kwento diyan sa Cuenca, Batangas. Marahil nagtataka kayo bakit ang daming tunnel diyan, ano? So dalawang lokasyon pa lang ng tunnel yung ating napapasok at doon nga sa Barangay Dita ay ilang butas yung nandyan. Bakit nandyan sa parting yan? At saka dito sa may Barangay Ibabaw at saka sa mga karatig na lugar na malapit sa Mount Makulot. So yun ang pag-uusapan natin mga buddy at ikukwento ko sa inyo base na rin sa libro na aking nakalap ang bahaging ito ng kasaysayan ng ating probinsya ng Batangas, lalong-lalo na ng Cuenca. Meron akong isang pahina dito na mula sa libro ni Major Edward Flanagan kung saan ang title nito ay The Angels, A History of the 11th Airborne Division 1943 to 1946. So ito po ay ipinablish noong 1948 sa Washington. Kasi dito sa parting ito, yan, meron dito nababanggit tungkol doon sa nangyaring labanan dyan sa Mount Makulot. Yang Mount Makulot kasi mga buddy, naging ano yan, naging stronghold, no? Naging kampo yan ng mga sundalong Hapon noong sila ay namalagi dito, no? Noong sila ay nanakop dito from 1942 to 1945. Pero itong pangyayaring ito ay taong 1945 na. At meron din akong ipapakita sa inyong mapa mamaya. Yan, mapa na kung saan ito ay ang Japanese defense of Mount Makulod. Dito nakapwesto yung mga sundalong Hapon. Then yung reduction of Mount Makulod. Yan. Ito yung pag-atake ng mga sundalong Amerikano. So umpisahan na natin mga buddy at babasahin ko sa inyo itong bahaging ito ng libro ni Major Flanagan. Okay, so basahin na natin ito mga buddy. At habang binabasa ko, nakikita nyo dyan sa inyong screen itong aking binabasang to. So the 187th, so ibig sabihin yung 187th ito regiment to, no? Pero ito ay under ng 11th Airborne Division. So the 187th was preparing for the bloodiest and toughest battle of its military history. Isang madugo at isang matinding bakbakan sa kanilang kasaysayan, ano, itong sinasabi dito. In the southeastern corner of Taal Lake, Mount Makulod climbs sheerly to a magnificent Gibraltar-like pinnacle 2,700 feet above the sea and 2,100 feet above the lake. Its north and west slopes rise nearly vertical from the water. So on the east and south sides of the drop from the peak is vertical for about 1,200 feet. So dito sa bahaging ito mga buddy ay kumbaga dinidescribe ng author ni Major Flanagan yung yung tsura ng bundok Makulot. On the east and south sides, the drop from the peak is vertical for about 1,200 feet. And then, 3 ridges descend gradually to the bottom of the mountain. So, meron daw ridges yan. So, pag ibig sabihin ng ridges mga buddy, ito yung parte ng kabundukan na yung may slope siya na dire-diretso. Maaring nagdudugsong sa dalawang bundok o dalawang borol or isang slope na nagdudugsong mula doon sa bundok papunta naman doon sa kapatagan. So yun ang tinutukoy dito na 3 ridges. At kung inyong mapapansin yung aerial shot na yan ay ang bahagi ng Mount Makulod. Nandyan sa bahaging yan yung 3 ridges na sinasabi na tinutukoy dito sa libro ni Major Flanagan. Okay, so nandito na tayo sa sunod.
two of these ridges on the south and southeast sides are bare noses leading into the highway that runs through Cuenca and Dita. So merong ridges na dumediretso sa mismong bayan ng Cuenca at saka dun sa barangay Dita, no? Doon sa isang barangay ng Cuenca, yung ating pinuntahan na napakaraming mga tunnel. The north-south nose, so yung north-south nose, yan nakikita nyo sa inyong screen, yung north-south nose, was known as Brownie Ridge. Yan. Yan yung pinangalan ng mga Amerikano. And the one to the east was known as Bashor Ridge. Ito the way after the commanders whose companies assaulted them. No? Pangalan ng mga commander pala. So the third ridge, yung pangatlong ridge, was heavily wooded. Ibig sabihin, maraming punong kahoy. And was actually a saddle connecting Mount Makulod with Bukel Hill. So nakikita nyo ngayon dyan, ang ating aerial shot, na kung saan ay mula sa Mount Makulot, kita nyo yung ridge na yan, papunta naman doon sa Bukel Hill. Yan, yung Bukel Hill, napaka-significant din ang burol na yan, mga buddy. At marami ding kwento tungkol dyan. So, ang Bukel Hill ay ang lesser eminence some 500 yards due east of Mount Makulod. So, in this area, ito na yung kwento. Ayan, ipinapakita ko ulit sa inyo ang Bukel Hill. In this area, the Japanese had constructed a formidable defensive position. So, nandiyan pala yung isang formidable defensive position ng mga Hapon. They have employed Filipino laborers to construct the underground positions. Ibig sabihin, yung mga tunnel na nakikita natin dyan, mga trenches, mga Filipino, yung mga alipin, mga bihag ng ating ng mga sundalong Hapon, at sila yung naguhukay. So, yun nga, so nasabi dito, no, they had employed Filipino laborers to construct the underground positions and had slain the laborers when the job was completed to ensure secrecy. So, pagkatapos nilang hukayin, magawa sila ng mga tunnel, ay kanilang kinikitil para maging sikreto yung tunnel na yun. Hindi, walang makakapagsumbong kung nasaan banda. So, only dummy positions were visible from the air. So, nakatago yung mga yan, mga trenches na yan. Hindi kita mula sa itaas. Kapag nag-recon yung mga eroplano ng Amerika, hindi nakikita dahil makakapal ang mga punong kahoy at may mga decoy daw na ginawa para yun lamang yung bobombahin siguro. And the mountain bristled with artillery and automatic weapons carefully laid to cover all approaches with an interlocking bands of fire. So nakapwesto dyan yung mga maraming mga artillery ng mga Hapon. Bawat sulok, no, bawat anggulo kung saan man pumasok ang kalaban ay nandoon ang mga ang mga artillery nito, mga kanyon, mga baril. So the 187 initially attacked frontally, less a battalion with a wide envelopment by the 1st Battalion calculated to strike the position in the vicinity of Bukel Hill. So itong nangyari kasi mga buddy, no, after na maklear or mabawi ng mga Amerikano ang mga bayan ng Nasugbu, yung mga area dyan sa may Balayan Bay, dumako na sila dito sa papunta ng Lipa. So itong isang problema nila ay itong Cuenca, itong Mount Makulod, kasi ang dami dyan. So kailangan nilang i-clear yan kasi yan yung daanan na mas pinakamalapit papunta sa Lipa. Then sa Lipa meron din silang i-clear doon na bundok, yung Mount Maliponyo. So yun, yung 187 nga yung nagano diyan, yung pumwesto. So dito, in the meantime, the 188 Infantry less the 1st Battalion and with the 3rd Battalion of the 311 attached protected the division right flank by making a series of extremely rapid moves which carried them to Lipa Hill, Rosario, and Chaong. So may mga sundalong Amerikano din sa bawat mga bayan upang i-clear yung mga yan. Mawala na itong mga sundalong Hapon. So yan po yung yun po yung nabanggit dito tungkol sa Mount Makulod at dito sa Cuenca.
Okay, so ngayon ipapakita ko sa inyo itong ah, mapa na kung saan na nakalagay dito mga buddy ay Japanese Defense of Mount Makulod. So ito yung Mount Makulod, itong area na to. At kung mapapansin nyo, yung mga tuldok na nandyan, yan yung mga artillery position. Tapos may mga flag dito, yan. May mga ibig sabihin yung mga flag na yan, mga military symbols. At ito lang natatandaan ko, infantry, tapos isang platoon. So ito malapit ito sa may San Jose Hill, dito sa may Bigain Hill. Then itong Bukil Hill ay nandito mga buddy. Yan. Ito yung Bukil Hill. So malapit lang siya sa Mount Makulod. Ito yung kinukwento natin kanina. So dito sa mga nakalagay dito, may mga trenches dito sa Bukil Hill nga, yung gilay-gilay na yan na guhit. Dito sa Bigain Hill, meron din. Dito sa Mount Makulod mismo, marami, no? Nasa harap, ito yung Cuenca nandito yung Cuenca. So yan po yung ano, yung po yung Japanese Defense of Mount Makulod. Pero dito ako medyo nabahala mga buddy kasi nung makita ko yung symbol na ito, kung makikita nyo itong San Jose Hill, meron pang isang bilog. So military symbol din yan mga buddy. At dito meron din sa parting ito. So malapit ito sa Lumampaw siguro to, no? Hindi ko alam kung anong barangay to. Kasi itong bilog na ito mga buddy, ang ibig sabihin niyan ay mga minefield. Yung mga mines, no? Mga nakabaon na mga bomba na kapag natapakan mo ay sasabog ka. So hindi natin alam kung ang mga yan ay na-clear na or may mga natitira pa. Kaya yung mga lugar na nandito sa parte ito na San Jose Hill at saka dito sa parte ito ay baka may mga nahuhukay kayo eh biglang yung pala nasa minefield na kayo na itinanim ng mga sundalong Hapon. So yung ating ipinakita na tunnel nandito sa bahaging ito. So, ito yung highway from Alitagtag going to Lipa. Nandito ang tunnel at ang dita ay nandito naman yung mga pinuntahan nating tunnel sa parting ito. So ito talagang napakagandang pagkampuhan kasi may mga agbang, may mga water source, may mga patag na area na itinuro nga ng ating guide nung tayo pumunta doon. So nandyan yung mga maraming tunnel, no? Hindi lang 10 yung itinuturo sa atin. Kaya nga mga buddy, itong mga tunnel na ito ay ginamit ng mga sundalong Hapon. So pinaglalagyan ng kanilang mga armas, ng kanilang mga supplies, lalong-lalo na yung nandito sa may ah, barangay Ibabaw, yung ating pinuntahan. Ang laki, di ba? Ilang chamber yon, 6. Tapos doon sa dita, meron din. Mga pinaglalagyan nila yan ng mga kanilang mga supply, mga armas. At syempre, tinutulugan na rin nila. Nandyan lahat na kung saan nung maklear na yan, ano, nung na nabawi na ng mga Amerikano ay bubugahan ng mga flamethrower para yung mga sundalo Hapon na nagtatago pa sa loob ay mapilitan na lumabas. So napaka makasaysayan mga buddy nitong Cuenca. Kaya sana wag nating kalimutan, no, yung mga kabataan ngayon, alamin natin magbasa tayo ng mga libro na base sa kasaysayan ng inyong lugar para at least hindi natin nakakalimutan nito. So itong nangyari sa Mount Makulod ay isa sa toughest at bloodiest battle ng mga sundalong Amerikano. At nababanggit nga dito na na halos nasa 1,200 na sundalong Hapon ang nandiyan nakapalibot sa bundok ng Makulot noong panahong yon. Ganun kadami. Makasaysayan ang ating probinsya, lalong-lalo na ang Cuenca noong World War II.